Good morning! Welcome back po muli sa ating channel. Update po natin itong Daang Hari Extension. Alamin natin yung mga latest development dito. Araw po ng linggo, ika-16 sa buwan ng Marso 2025. Oras na po natin ay alas 9:30 ng umiinit na umaga. Ayan, binabati ko nga po pala yung mga nagre-request vlog natin dyan sa Lipa. Pasensya na po kayo. Supposed to be may pasok po sana tayo ngayon, kaya lang kinancel ni boss. Kaya dito po tayo napadpad sa Cavite ngayong araw. Pero pangako ko po sa inyo ay pupuntahan po natin yan next week. Loobin ng Diyos, dahil nakita nyo naman, humina na po ang hanging amihan. Medyo malayo-layo po kasi sa amin yung Lipa. Kaya sayang naman kung pagdating doon hindi tayo makakapag-vlog, no? Opo, yan. Sana po maunawaan niyo po mga kabayan. Anyway, balik tayo dito sa ating ina-update sa inyo. Ito pong Daang Hari Extension, or mas kilala sa tawag na open canal. Papansin nyo dito, ayan, maluwang na. Kaya lang, sinabayan naman ni siguro bago i-konkreto ng mas maganda yung kalsada, ay maalatagan muna ng mga linya ng tubig nitong Maynila dayan, no? So ganon, di ba? Feature po natin sa inyo yung mga development along Daang Hari Extension, or dito nga sa open canal. Isa po dyan yung viaduct ng Calax dito sa open canal. May girders na, kabayan. Ayan, tingnan natin maya-maya ng konti. Tapos yung SM Gentry, madadaanan po natin yan dyan sa may River Park. At sa mga samut-saring development along Daang Hari Extension, o dito nga sa open canal. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at sa mga walang sawang sumusuporta sa ating pong maliit na channel. Kahit pa paano ay sana nakakapaghatid po tayo sa inyo ng maliliit na impormasyon hinggil po dito sa mga infrastructure project, mapa private man o partnership with the government, no? Eto na po yung Malagasang flyover dito nga po sa Imus. Yun yung Maynilad yung ilalagay ng tubo. Ito po ay binuksan last year. Nakalimutan ko na anong buwan. Kasi hindi naman po kara-kara mapuntahan natin kapag may mga opening yung area, dahil yun nga, sabi ko sa inyo kanina, mayroon po tayong pasok sa trabaho. Tuwing Sunday lang po tayo nakakapag-share sa inyo ng mga kung ano-anong mga development dito sa atin sa Pilipinas. As you can see, dito po ay hindi pa ganun kaganda yung kalsada. Yan, may kapirasong rough road. Pero manageable naman. Ang disadvantage lang dito pag ito'y nagtag-ulan. Pag nagtag-ulan, ito'y malamang ay lalong masisira na naman po. Ayan. Dito meron siyang Central Police Station, siguro ng Imus yan, Suntorized. Tapos City of Imus Bureau of Fire Protection. Ayan, magkatabi sila, ganda. Then dito po sa intersection na ito, papunta po ng Imus Boulevard, ay magkakaroon daw po dito ng pinakamalaking rotonda or roundabout dito sa Imus.
Nabura na yung guhit eh. May guhit dati ang paikot na ganun. Oo. Tingnan natin kung matitrace pa natin. Ayun, doon oh, banda ron. Ayan oh. Ayan oh. So, ganyan. Malaki yan, malaki. Ayan oh. Malaki yung radius niya. Hanggang dun yan. Kaya na po yung Imus Boulevard, papasok dyan, papunta ng city government or city hall ng Imus. Ayan. Tapos dito naman sa ating left side, yan po yung LTO Imus. Ayan. Then, patawid na po tayo ng General Trias. Nakikita nyo itong ito yung landmark o palatandaan na tatawid na tayo ng kabilang bayan dito sa Cavite. Ayan. Wala lang siyang karatula eh. At dito naman, dito po matatagpuan yung Calax Interchange ng Open Canal. Kaka-update lang po natin ito last Monday. Unfortunately, hindi tayo pinalad na matiyempohan na mayroon ng ganito. Ayan oh. Naglagay na sila ng girders, mga kabayan, dito sa pinakang viaduct niya. Natatawid dito sa Open Canal. Ayan, ang ganda oh. Ang hahaba ng girders niyan. Yan yung mga nakalatag doon sa kabila. Ito pa lang pala ang meron. Pero malaking bagay na yan. Kaya isinigway ko na lang po yung paglalagay na yun nga, yung update dyan. Yung girders, no? May nag-comment po nga sa atin si sir, nakalimutan ko pangalan niya, ilagay ko lang sa screen. Sabi niya nadaanan niya raw nung Saturday, nakalagay na ngayon, kaya po naisipan nating pasyalan ngayong araw. At ito po, dire-diretsoy natin to hanggang doon sa pagtawid ng Arnaldo Highway. Tapos papunta doon sa may General Trias sa Basin, no? Barangay Outpost. And then eto naman po, yung kabilang yan ay paglampas itong Memorial Cemetery. Ano tawag dito? Pangalan nito? Cemetery ito eh. Paglampas ito, Himlayang General Trias. Yan. Paglampas ito mismo yung River Park. Yes. Kung saan, doon nga po matatagpuan yung tinatayong SM General Trias. Ayan. Ayan oh. Laki, di ba? Dire-diretso natin siya. Nako, lumalakas ng hangin, kabayan. Nako. Yun lang. Malaking bagay po talaga pagka ang isang lugar ay accessible, no? Yung madali siyang puntahan. Napaka-unique daw niyang SM na yan. Yan ang pinaka most tawag doon, advanced na SM dito sa atin sa Pilipinas. Oo, sabi. Yan, papunta na po ng Arnaldo Highway yan, yung may ano na yan, yung may tower na yan. Tutuloyin po natin hanggang doon. Sabi ko nga sa inyo, yung tatawid ng Arnaldo Highway papunta po ng Gentry yan. At kung mapansin nyo sa aerial shot, ano, ganda ng SM, no? Laki. Kung mapansin nyo sa aerial shot, ito makitid tong daan eh, oh. Pero buti nga nagawa ng paraan. Ang napansin ko lang dito mga kabayan, mukhang may dumaan na malaking ano, yan oh, bangas-bangas yung gilid. Malamang yung heavy equipment trailer. Malapad kasi, yung maraming gulong.
Ayan, Arnaldo Highway na po ito. Ito yung barangay hall ng Pasong Kamatsilidos. Pag pumunta dyan, pag kumaliwa tayo, papunta po ng Governor's Drive yan. Pag kumanan ay papunta ng Gentry Town proper. Dediretsohin natin to. Oo. So Subigan yan sa Kaluang hanggang doon. Pero meron pa ditong, ayan nakita nyo. Siguro pag po pala kasi government, napakababa ng bayad. Ayan nyo, ano ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo yan pag nakapag-vlog tayo dyan sa TR4, SLEX TR4. May nag-comment kasi sa atin kung magkano lang yung bayad nila sa kanila doon per square meter, no? Ang kausap po kasi nila dyan, nag-aayos kasi ng right of way niyan ay DPWH. Then yung private partner nila ang bahala sa construction. Basta si DPWH ang bahala sa, parang siya sa umpisa, ganon. Wala po ako masyadong naiintindihan dyan more or less ganon siya. Eto na yung niya, tarpaulin. Construction of Punta Open Canal Diversion Road, Pasong Kawayan section. Ito na yung papunta doon sa Pasong Kawayan section sa Governor Ferrer Drive. Governor's Ferrer Drive, ayan Punta Open Canal Diversion Road. Bakit ganon? Hindi siya Daang Hari Extension, Punta Open Canal Diversion Road pala ito. So meaning, eto naman yung magko-connect from dito sa Open Canal, dyan nga po sa may Arnaldo Highway, going doon sa Barangay Punta, dyan sa Pasong Kawayan, Governor's Ferrer Drive. So lapad kabayan, lapad. Mayroon siyang sidewalk, may drainage, lapad nito. Parang mayroon pa siyang shoulder lane, pinakang shoulder lane niya. Ang tanong, saan siya dadaan? Dito. Kasi basin po yung kung nakita nyo sa ating aerial shot, basin yan General Trias Basin. Kung babaybay naman siya rito sa ibabaw, tingnan natin kung malalaparan siya ng ganun kalapad. Dito kasi yung daan yan, papunta doon sa sinasabing punta sa Governor Ferrer Drive. Ito po yung basin na ewan natin kung anong purpose yan, yan. Basin. Yan, babaybayin yan hanggang doon. May vlog na po tayo dyan dati pa hanggang naitawid na natin doon sa Governor's Ferrer Drive. Pero pansamantala, dito na lang po muna tayo. Balik na tayo. At ito lang naman po yung ating pakay-update sa inyo ngayong araw, Hindi pala Daang Hari Extension yung pangalan nito. Punta Open Canal Diversion Road pala ito. Yon. At least, di ba So, hanggang dito na lang po muna sa mga ngayon lang po na pagawin sa ating pumuting channel. Sana po huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-update po tayo ng video. Ito pang muli si Kabayang Alex. Lagi nagpapaalala. Mag-ingat po tayo. Lagi tayong manalangin. Pagpasalamat sa Diyos. See you po on my next vlog. God willing. Hasta la bye bye.